dahil daw kay Pastor Apollo Kibuloy, sa ginawa niya kay Pastor Apollo at saka ginawa niya kay Duterte, isa daw yan sa naging dahilan. So ngayon, tatanungin ko kayo, sincere si Bongbong sa pakikipagbati niya sa mga Duterte? Sa tingin ba ninyo, yung sinasabi ni Taberna na mabait siya, sa tingin nyo, totoo yun na mabait siya? Puta, saan ka makakita ng mabait na presidente? Ilalagay mo na PNP chief, yung punong-puno ng kaso. Sabi ko nga sa inyo, hindi na ako naiinis na hinire itong si General Torre na maging PNP chief. Expected na natin yan. Kaya nga ako, somehow, kinukongratulate ko si General Torre dahil sa dami ng kasalanang ginawa niya sa mga Pilipino, kahit masira yung image niya at pangarap niya at pangalan niya, para lang sa pangarap niya, at least nakuha niya yung kanyang minimithi. Kaya congratulations pa din. So klaro na sa atin lahat mga Pilipino kung gaano kasinungaling talaga si Bongbong. Na si Bongbong wala talagang planong gawing mabuti or maayos ang Pilipinas. Ang plano talaga ni Bongbong lagyan ng mga tao, lahat ng ahensya ng gobyerno, yung sisira sa Pilipinas. Na dating Pangulong Duterte at Pastor Apollo Kibuloy ang naging daan para mapili siya bilang PNP chief. Jiggy, ayon kay ES Bersamin, posibleng isang araw yan sa mga naging konsiderasyon kung bakit nga napili itong si Major General Nicolas Torre. Gayunman, so dahil daw kay Pastor Apollo Kibuloy, sa ginawa niya kay Pastor Apollo at saka ginawa niya kay Duterte, isa daw yan sa naging dahilan. So ngayon, tatanungin ko kayo, sincere si Bongbong sa pakikipagbati niya sa mga Duterte? Sa tingin ba ninyo, yung sinasabi ni Taberna na mabait siya, sa tingin nyo, totoo yun na mabait siya? Puta, saan ka makakita ng mabait na presidente? Ilalagay mo na PNP chief, yung punong-puno ng kaso. Punong-puno ng napakaraming paglabag sa karapatang pantao. Traidor sa bayang Pilipinas, di ba? So anong ine-expect mo sa susunod na 3 taon? Magre-retire to sa susunod na taon pa. Pero masyadong matagal kasi 1 taon to halos na magiging PNP chief. Pero ito ang question talaga na dapat natin itanong sa mga sarili natin. Anong mangyayari sa susunod na 3 taon? Ang mangyayari sa susunod na 3 taon, marami pang mga ganito. Wala na yan, wala na. Build infrastructure, wala na yan. 3 years? Bagong ospital, bagong eskwelahan, wala na yan. Wala na kasi kam 2026 ang gagawin na ng mga yan, magpapaligsahan na yan para sa eleksyon sa 2028 So wala nang magagawa, wala nang mangyayari sa bayang Pilipinas for the next 3 years. Huwag na kayo magtaka. Huwag na kayo mag-expect. Oo. Kailangan na lang talaga i-assert ni VP Sara, maging consistent na lang talaga si VP Sara sa kanyang assertion na she will be president in 2028. She will not get impeached. She will be president this 2028 at at gagalingan niya. Because again, yung nakikita ko ngayon kasi kay Bongbong Marcos, suicidal na siya. Na parang if I will go down, I will take you with me. Na kung babagsak ako, sama-sama tayong babagsak. To the point na yung susunod na magiging presidente ng Pilipinas, if inevitable na si VP Sara yun, I am sure kulang yung 20 taon para i-correct lahat ng mga kababuyan na ginawa nito ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Totoo yan. Irreparable. Yung ginawa niya sa Congress, ginawa nila ni Tambaluslos sa Congress. Mantakin mo yung Congress, kilala na sila ng mga buhaya, pero ngayon mas matindi na. Mas matindi na ang Congress ngayon. So yung nakaugalian ng mga congressman natin ngayon, grabe yun. Kapag dating ng bagong gobyerno, pucha, sigurado ako, yung pagnanakaw mas magiging talamak. Sa dami ng utang natin, sa dami ng inuutang ni BBM, sigurado ako na kung si Inday Sara ang magiging presidente, mahihirapan siyang ayusin ang Pilipinas. Pero at least mag-try man lang kasi si Pangulong Duterte yan ang sinabi niya na I would like to go out as a president whom tried his best. Gusto kong makilala ako
ng mga tao bilang isang presidente na ginawa ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi niya sinabi na pinakamagaling na presidente, pinakamatapang, pinakamatalino. Gusto ko na makilala ko ng tao bilang isang presidente na ginawa ang lahat ng makakaya niya para maging maayos ang bayang Pilipinas. Marami na posible na may iba pang mga dahilan kung bakit napili ng PBBM itong si Nick Torre, dahil itong si Torre ay naging kilala rin sa kanyang ipinatupad na 3-minute response time noong siya ang district director ng Quezon City Police District, kung saan ang naging mandato niya ay magresponde ang lahat ng mga pulis sa loob lang ng 3 minuto mula nang matanggap ang anumang tawag mula sa mga nakakailangan ng tulong. Jiggy. Ibig sabihin nito ay tataas pa ng ang ranggo niya sa pagiging general, 2-star general. Alam mo, Jiggy, tama ka dyan. No? Mula sa pagiging isang 2-star o major general ay agad-agad na magiging 4-star general itong si Nicolas Torre oras na maupo na bilang PNP chief. In fact, nalaktawan niya yung iba pang mga naging maingay na contender sa pagka-PNP chief na mas mataas yung ranggo kumpara sa kanya. Kabilang na nga dyan itong si Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. na siya ngayong District Deputy Chief for Administration ng PNP. Ito rin si Nick Torre, ang kauna-unahang PNP chief na graduate naman ng Philippine National Police Academy o PNPA, dahil for the longest time mula nang matatag ang PNP. 'Di ba? Ito pa lang yung hepe ng police na PNPA. Meron pa kasing mga PMAers na huling-huli na. So dapat yun yung mga nabigyan ng tsansa. Pero okay lang kasi sabi ko nga sa inyo, mas masipag si General Torre kaysa sa inyo eh. Mas matapang si General Torre kaysa sa inyo. O kaya deserve ni General Torre. Mas marami ng beses si General Torre ng abuso ng karapatang pantao. O kaya siya ang magiging PNP chief. Mas maraming na si General Torre appearances sa Congress, sa Senate. Saan ka na makakita, di ba? He really earned it. Pinaghirapan niya yan, mga boss. Pinaghirapan niya yan. Talagang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para dyan sa posisyon na yan. Kaya pakasaya na lang tayo. Pero i-expect na natin ano mangyayari sa PNP. Ini-expect ko na kung anong klaseng police magkakaroon tayo. Kasi kung, sabi ko nga sa inyo, kung anong puno, siya ang bunga. Kung ang puno, ganito kabalasubas, ay sigurado ko, yung mga bunga niyan, yung mga magiging pulis natin sa mga susunod, mga balasubas din. Pero yun lang ang masasabi ko. Sana lang, kung halimbawa itong si General Torre magiging PNP chief siya, na aayusin niya. Kumbaga, ginawa ko ang lahat ng ito para lang sa posisyon, pero pag naging PNP chief ako, lilinisin ko yung hanay ng mga pulis. Kung gano'n ang gagawin niya, tapos mababawasan talaga yung mga salot sa lipunan, mga holdupper, kidnapper, shabu. Kung maganda yung gagawin niya as PNP chief, sana. Pero kung magiging PNP chief siya, tapos magiging lang siyang parang private army ng mga Marcos, ni Tambaluslos, at nung kung sino-sino pang mga politiko, doon tayo delikado. But again, there's no such thing as forever. Wala pong forever. Alam naman natin, next year magre-retire na to, and I just hope na before retirement, gumawa siya ng mabuti para sa bayan. Sana. Oo. Ay palaging PMA o graduate ng Philippine Military Academy ang mga nauupo para pamunuan ang pambansang pulisya. Jiggy. At panghuli na lang, no, may reaksyon na ba Senatore at outgoing PNP Chief Romel Marbil dito sa pangyayaring ito? Jiggy, sa isang Facebook post, sinabi nitong si incoming PNP Chief Police Major General Nicolas Torre na nagpapasalamat siya sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya, at nagbiro pa nga siya na pasensya raw sa mga hindi pa niya masagot yung mga tawag at text dahil parang sumasabog na raw yung phone niya sa dami ng kanyang mga natatanggap na calls at messages. Ito namang si outgoing PNP Chief Police General Romel Marbil ay wala pang statement so far sa ngayon patungkol sa pagkaka-appoint kay Nicolas Torre bilang susunod. Ayan, congratulations again, General Torre, for this well-deserved promotion. Well-deserved yan, mga bossing. Well-deserved.
Pakinggan natin yung mismong endorsement ni Bersamin. You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality, but it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the, well, you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion. No one can question? Huwes ba talaga to si Bersamin? So ang sinasabi niya, wala tayong karapatang magtanong. No one can question. Siguro, walang pwedeng makapigil. No one can stop. Because again, it's his discretion but no one can question. Kahit questionin, bawal. Putang ina, anong akala nyo sa Pilipinas? Pag-aari nyo? Ang akala nyo sa Pilipinas, kayo ang hari? Puta, hindi po yun ganun, sir. Pwede po namin kayong questionin. Kasi unang-una sa lahat, ipinahiram lang ng mga Pilipino yung kapangyarihan sa inyo. Nanalo kayo sa boto na galing sa mga Pilipino. Paano mong sasabihin na you cannot question? Pwede naming questionin, pwede nga kaming magreklamo pero wala kaming magagawa. Dahil putang ina, kayo ang may hawak ng kapangyarihan kung anong kaululan ang gawin ninyo. Kaya nyong gawin, pero wag nyo naman kami masyadong i-out of the picture na hindi na kayo pwedeng questionin. We can still question you. We can make reklamo, but we cannot do anything. Pwedeng ganun, sir. Grabe naman yun, you cannot question his discretion. Nobody can question his discretion. Ang ina, hindi naman pinanganak si Bongbong Marcos bilang may-ari ng bansang Pilipinas eh. Nangampan niya ang kupal na yan sa mga Pilipino at ibinoto siya ng mga Pilipino. Therefore, yung power niya is from the people. Tapos hindi siya pwedeng questionin ng mga Pilipino. Putang ina, Bersamin. Anong klase? Anong nangyari sa'yo? Ang ina niyan, yan ba ang ano? Yan ba ang tama? Yung epekto sa utak ng sobra-sobrang kapangyarihan? Ang ina niyan, mga kapwa ko Pilipino. Magising na kayo. Ganito ang trato sa Pilipinas ng mga hudas na ito. Tingin nila yung Pilipinas, putang ina, parang mangga na nasungkit nila. At kanila na, walang makakakuha nun sa kanila. Walang hiya talaga. Call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Kasi he oversaw many high-profile operations, including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya ng mga ganong operations sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan dahil alam mo si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must have you must exhibit some high degree level of performance. High degree level of performance. Yun na nga masaklap eh. Yun na nga masaklap yung performance nito. Lahat puro human rights violation eh. So, yun ang nagustuhan ni Pangulong Marcos sa kanya. Puta, yun na talaga. Ibang klase talaga ang utak ni Bongbong. Ibang klase talaga ang utak ni Bongbong. Puta, suko na ako talaga. So, maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this. Siguro the quality for me, the quality na meron si General Torre that's really, kumbaga, a plus kay Bongbong Marcos. That is he's willing to do the dirty work para lang mapasaya yung amo niya. Ganun. He's willing to go beyond
Oh, he's willing to go beyond his mandate, and he's willing to make everyone suffer. He's willing to make all the enemies of Bongbong Marcos suffer just to make him happy. Well, I just hope, General Torre, I know that you are a good person. Deep in your heart, I know that you are a good person. I just hope that since ginawa mo lang naman yung mga bagay na yun for this title, I hope that when you are in that position as a PNP chief, I hope that you will abide by the law. Sana maging maging law-abiding and God-fearing na PNP chief ka. Kasi yan na yun, hindi, after nyan, wala ka na. Yan na yung pinakahuling pwede mong puntahan eh. So nandiyan ka na, yung mga nagawa mong kasi kabalbalan noon, sana pagdating dyan, i-correct mo na. Bilang PNP chief, sana ay gumawa ka ng trabaho alinsunod sa mandato ng yung tama. Wag na yung puros kabalbalan. It's a responsibility. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya? Bakit naman? Dahil kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hanay? Palagay ko naman hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the commander-in-chief or what the president desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo, yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Let us assume. So let us assume. Ibig sabihin, maniwala na lang kayo kahit alam naman ninyong hindi dahil mga aso tayo pare-pareho. So let us assume na nakuha niya to dahil deserve niya to at dahil magaling siya. Ayun lang. Anak ng tinapay na yan, no? So ayan mga bossing, ang ating balita ngayong araw na ito. Let us congratulate our newly appointed PNP Chief, General Torre. I-congratulate natin siya dahil talagang pinaghirapan niya ito. May namatay pa nga eh. May namatay pa nga dahil dito sa kanyang promotion. Mantakin mo isang banal na dako, binaboy mo. Isang banal na dako, binalahura mo, winarak mo yung kanilang bahay-sambahan. May namatay pa, may mga nasaktan, may mga traumatized na mga kabataan. Hanggang ngayon, traumatized yung mga kabataan dyan sa KOJC that every time may marinig silang wangwang, mga kung ano-ano pang mga komosyon, umiiyak yung mga bata. So sana yung iyong posisyon ngayon ay magbigay na sa iyo ng kapanatagan at ng kapayapaan. At sana yung posisyon mo ngayon ay gamitin mo na para sa pagsisilbi sa taong bayan dahil unang-una sa lahat, yan naman yung sinumpaan mo sa iyong tungkulin. Simula pa nung ikay nag-aaral hanggang mag-graduate ka, yan naman talaga yung dapat na ginagawa mo. Nagsisilbi ka sa taong bayan. Okay. So sana, ngayong PNP chief ka na, huli na si Pastor Apollo Kibuloy sa babalusubasin mo. At sana huli na din yung mga taga KOJC na mga hinayop mo. At sana din huling-huli na si Pangulong Duterte. Pero kung gusto mo naman si Marcos Bongbong, dalhin mo sa ICC, okay lang din. Okay lang. Pero sana huli na si Pangulong Duterte sa mga presidente, lalong-lalo na mga bayani ng Pilipinas na babalusubasin at wawalang hiyain mo.
O, sana huli na, sana itong iyong position, since yan lang naman ang target mo, kapangyarihan, sana gamitin mo sa tama. Huwag niyong gamitin ang kapangyarihan para makapang-abuso kayo ng kapwa ninyo. Sana po at sana ay malinisin ninyo ang PNP. Sana ay maging tapat kayo sa inyong tungkulin, hindi kayo maging tapat doon sa naglagay sa inyo dyan. Pero imposibleng mangyari, pero sabi ko nga sa inyo, malay mo naman, magkaroon ng himala. Tumino ang utak nitong mamang ito, di ba? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.